Hello guys, magandang hapon guys. Meron tayong binabang ventilator dito na walang power. So ayan o. So kahit nakasaksak na yung power natin guys. Ayan. Power natin nakasaksak yan. Ayan o. So wala sang indicator na power. Ayan o. So siyempre guys, pag mga ganitong sa mga baguhan ba? Sa mga baguhan na mga technician guys. So siyempre ang unang mo talagang i-check dyan is yung ano guys, yung pinaka power cord. So ito. So nakasaksak naman siya pero wala pa rin siyang power. So i-check natin yung ating power cord kung meron ba siyang power guys. So ang gagamit din, gagamit tayo ng multimeter. So ayan. So gagamit tayo ng tester. So nakasaksak yan. So tanggalin lang natin to guys. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos gamit ka ng multimeter. Set mo lang yan sa AC mode. Kasi AC naman yung ititest natin. So check natin yung ating power cord. Kung may power ba. Ayan. So meron naman siya guys. Meron siyang 228. So okay yung ating power cord. So ang susunod natin i-check is yung fuse. So may fuse yan dito guys. Ayan. Tanggalin mo lang to. So gamit ka lang ng mga tulis na bagay. Hilain mo lang yan. So may fuse yan dyan. Ayan. Fuse. Ayan. Ito yung fuse na guys. Oh. Dalawang fuse yan. Line 1, line 2. So ang gagawin lang natin, ilipat naman natin yung ating meter sa buzzer lang. Ayan. Tapos i-test. Tag mo yung dalawang test natin. So ayan. Tumutunog. So diba? Tumutunog siya ngayon. Ngayon, check mo ngayon ito isa-isa. Yung ating fuse. Yan. Yung ating fuse na yan. So, i-check mo yan. Isa-isa. Kung gamit ka nitong meter, i-check mo yan. Yan. Ayan guys. So. Ayan. So, wala. So, mas maganda. Tatanggalin natin yung ating tanggalin natin mismo para sure bull. So ito guys, gagamitan natin ng meter natin yan dyan. I-test natin yan dito ng maayos para wala kasing humahawak ng camera para ligay ko lang yung camera. Ito yung pinaka fuse. So tatanggalin natin yan. Check mo natin isa-isa. Yan. Yan. So wala siya, di ba? Wala. Wala. So, sira yan. Sunod naman. Ito. So, sira din. Wala din. So, pumutok yung dalawang fuse, guys. So, ilang ampere to? 250 volts. Ito. 3.15 ampere guys. So, umutok yung dalawang fuse. So, ngayon guys, so alam nating bakit siya pumutok? Hindi natin alam. Yung may short circuit yan. Ngayon, maglalagay tayo ng fuse na bago. So guys, so lagay lang natin yung ating camera dito sa lagayan. Para ayan. Yan. So, maghanap tayo guys ng ating fuse na 3.15 ampere. So 3.15. So meron akong 3 ampere. 3 ampere guys, pwede na. Or 4 ampere, pwede na rin. Basta slow blow. So ito kasi dalawang klase yung fuse namin dito. Isang fast blow at saka isang slow blow. So ito. So
ito 400, 4 ampere. So, ang original niya is 3.15. So, kahit maglagay muna tayo ng 3 ampere guys. Ito, may 3 ampere ako dito. Yan. Yan. 3 ampere. Lagyan natin ng slow blue. Kasi slow blue yung original guys. Yan. Yan. Pagkakuha natin ng fuse, iti-testing natin kung sure ball ba itong fuse natin ginagamit. Ayan. Yan. Yan. Okay. Okay. So, 250. 3.15 ampere. 3.5 ampere guys. 3.5 din pala to. 3.5. So, okay na yan. Balik natin dito. Yan. Yan. Yan guys. So, ilagay natin ulit dito yan. So, ngayon, titingnan natin yung power na bakit baka mayroon siyang short circuit. So, and guys. So, direct naman yan. So, wala man siyang short circuit, guys. So, tinitingnan mo yan. Dito tayo sa resistance. So, meron siyang 508K. 500K. And 507K. So, wala siyang short circuit. Bakit pumutok yung ating fuse dyan? So, ano yung nagkukos ng pagputok nito? So, pag tinitingnan mo dito guys, wala naman tayong short circuit. Wala tayong short circuit. So, wala tayong problema sa board. So, bago tayo isaksak ng power guys, tanggalin ko muna yung battery. Baka kasi yung nagkukos ng pagputok ng ating battery. Kasi yun lang naman yung common. Yung pinaka-battery niya. Ayan. Tanggalin natin yung battery niya guys. So, unahin muna natin yung battery. Tanggalin natin bago tayo magsaksak. So, ito yung ko guys, ginagawa kong proper procedure sa mga ganitong unit na walang power tapos pumuputok yung fuse. So, unahin lang natin tanggalin yung ating battery. Kasi sa tingin ko wala namang problema yung ating power supply ng ating ventilator. So, tingnan ko yung isa kung may battery ba dito. Dalawang baterya to. Kasi minsan kasi guys, dalawang baterya yung mga SB300 namin eh. Hindi ko kung dalawa ba to. Wala, isa lang. So, isa lang baterya lang. So, ngayon, tinanggal ko yung battery. So, i-try ko siyang power on. Tanggalin ko na. Ayan. Ngayon, ayan. So, i-try natin i-power on kung mayroon ba siyang power. Yan. Kasi pumuputok yung fuse eh. So, kaya nawala siya ng power, pumutok yung fuse. Bismillah. Yan. So, yan guys. Oh. Wala pa rin. Wala pa rin power. So, pumutok pa rin yung fuse. Siguro. Ngayon, tanggalin yung power ulit. Tapos, check ulit yung ating. Check ulit natin yung fuse. Kung pumutok ba. Kasi mukhang may problema yung power supply natin kasi tinanggal ko na yung baterya. Ganun pa rin. Yan.
Tingnan ko kung pumutok ba siya. Ayun guys, pumutok siya ulit. Tapos dalawa pa. So, pumutok siya ulit guys, yung ating fuse. So, open na naman yung fuse ng dalawa. Gagawin natin, bubuksan na natin guys. Tignan natin yung paano niya. Pumutok na naman yung ating fuse eh. So, tingnan na lang natin yung ating power supply guys. So, may problema yung ating power supply guys. So, tatanggalin natin itong unit up. Yep. So, tingnan natin yung ating unit. So, ito nga pala guys, katatapos ko lang din gawin. Ayan. Ang problema naman niya is flow calibration field. So, okay na yan. Na-calibrate ko na siya. So, iurong ko lang ito ng konti. So, umutok siya. So, dalawang fuse ako. Pero wala naman siyang short circuit dito sa, bakit? Ayaw ko bakit pumuputok siya. Kasi, dapat yan guys, short circuit dito. Pero hindi naman siya short circuit. So, tanggalin natin.
bago na itong ano na. So, nahila to. Tanggalin natin yung board sa taas, guys. Power niya. Yan. So, ano pa ba? So, ito guys, wala akong pampalit ng power supply nito. Kung meron sana akong pampalit, pwede kong papalitan na lang. So, wala akong pampalit sa ngayon. Ngayon lang ako nasiraan ng ano to guys, power supply nito. For the first time, ngayon lang ako nasiraan ng power supply. Troubleshoot na lang natin yung power supply. So ito lang yung ating power supply. Ayan o. Ito lang yung ating power supply guys. So ayun ko lang bakit anong nangyari, bakit pumuputok siya. So pinapaputok lang niya yung fuse. Pero hindi pumuputok yung ating fuse dito. May fuse sa ano guys ito. Pero ang pinuputok niya is yung pinaka line fuse. Pero yung mainboard fuse hindi niya pinuputok. Yung kabila. Okay din. Okay naman. Wala namang short circuit. So ang problema natin is ding power supply guys. So gagawin natin is to troubleshoot natin yung ating power supply. So pinuputok na yung pinaka line fuse natin. So doon tayo mag-troubleshoot tayo sa ating power supply sa kabilang area. So dito tayo mag-repair guys. So ito yung ginagawa ko rin itong UPS. So nag-i-error din yan. So pinalitan ko lang ng baterya. So okay na yan. Sina-charge ko na lang siya. Hanggang ayun, sina-charge ko na lang guys. So dito tayo sa ating power supply mag-troubleshoot. So bakit siya pumuputok? 503K. Kasi yung sa kabila is 0.8 meg. So parang mababa nga to.
So isa lang yung output niya, guys. Isang output lang sa 12 volts lang talaga ang output niya. So una nating tingnan is yung ating So ayun guys, okay yung ating fuse ng mainboard eh. So ang pumuputok sa atin is yung main line. So kasi pag may short circuit tayo dito sa mainboard, guys. Ayan guys, oh. Ito short circuit yung ating itong ano guys, ating rectifier. Oh. Short yung ating rectifier, guys. Kaya pala. Ayan. Guys, napapansin natin short circuit yung ating rectifier sa positive at saka negative. Pero yung AC line niya, yung AC line niya okay naman. So ang ano natin guys, ang may short circuit natin is nasa sa DC side na siya. So wala tayong circuit kaya hindi pumuputok yung ating ano guys. Kaya hindi pumuputok yung ating fuse ng inboard, yung sa onboard niya, hindi pumuputok dahil yung DC side ang may short circuit niya eh. So ito yung napapansin ko. So ito yung may problema kasi sa bilang isang ano guys, isang technician na ng dekada. So hindi ako nakaka-measure ng short circuit dito. Napapansin mo? Dito guys, kung napapansin mo, yung ground at saka positive niya, short circuit, ano? Kita mo yan? Short circuit siya guys, yung ating ano niya, ating positive, negative. Dapat yan, hindi yan short circuit. Nasa mga almost 500 ohms or basta hindi siya short circuit. Kahit naka-onboard pa yan guys, kahit naka-onboard pa yan, yung ating rectifier, malalaman mo na kung mayroong short circuit. Ano, dapat yan, hindi yan shorted. Kahit naka-onboard pa yan, hindi yan dapat shorted. Tapos dito rin napapansin ko, sa dito, masyadong mababa. Dapat, ano to, nasa mga mig to eh. Nasa mga 1 mig dapat to. At saka dito guys, pag sinukat mo yan dito sa, ayan o, sa ohms, ayan o, ohms ako, naka-ohms ko. Dapat yan, nasa mga 0.8 o nasa mga 0.9 meg, dapat yan. Reverse saka forward, dapat yan. Ito kasi napansin ko, 493K. So doon pa lang guys, doon pa lang sa ating power supply, magdududa ka na meron kang problema sa ating power supply. So ngayon guys, pinadalhan ako nung kasama ko dun sa ibang branch namin ng ayan, bagong power supply. Hindi ko alam kung bago kasi nakalagay naman sa ganito. So meron akong power supply na nahingi dun sa isang branch namin. So testing ko lang para ma-verify natin. I-verify ko lang siya. Kasi mahirap pag meron naman akong ditong makuha na mga unit pero bubuksan ko pa. So yan guys, oh. So hindi ko alam kung bago to. Pero sabi niya gumagana. Yun ang sabi niya sa akin. So hiniram ko lang to. So hindi naman niya ginagamit. So kaya binadala sa akin. So ngayon guys, ma-verify natin ito yung sira, ito yung hindi. So para mapatunayan ko sa inyo kung mababa yung resistance nitong line in natin, susukatin din sa tester ulit. Ito yung ano guys, ito yung ating galing sa ibang branch. So pag sinukat ko yung line in niya, ano, 0.6, 0.7 meg yung nakuha niya. Ayan, 0.7, 0.8 lang kasi yan eh. Mga ganun yan eh. Yan o.
0.7. Nasa mga 700k. Ito kasi mababa na. Ito. Ito mababa na. So nasa mga, ano, pag sinukat mo, 497k. So doon pa lang, magkaiba na siya. Alam mo na kung ano yung may problema. So ngayon guys, ipatunayan ko sa inyo kung mayroon tayong problema dito sa ating, hindi ko alam kung yung rectifier ang problema o yung sa, ano, sa palabas na dito. Itong galing sa, yung papunta na doon sa mga chopper. Kasi pumunta dito sa chopper yan eh. Papunta dito yan sa DC side sa dito. So para malaman natin guys, ito yung ano natin. Ito yung ating galing sa ibang branch. Susukatin ko yung positive negative. Ayan. Ayan yung positive negative niya guys. Ayan o. So ayan, nasa mga ano yan. Ayan o, hindi sa short circuit. So ilagay ko sa buzzer para malaman natin. Ayan, tester natin. Naka-buzzer yan. O. Diode mode. So dan. Sukatin ko to. Ano? Ni wala kang makuha na sukat dito. I-reverse natin. And meron yan, ayun, 500 oh, 500k. 0.5 meg. Ay, 0.5k. So, ang layo ng pinagkaiba guys. So, pag sa diode mo dapat yan, nasa 0.5 yan. Ano? Ah, 0.502. Hindi siya short circuit. Ano? Hindi siya shorted. Ayun, hindi siya shorted. Nasa 0.5. Sa diode mode. Ano? Reverse, forward. Ano? 0.5 yan. Pero dapat sa forward, yung positive probe mo nasa positive, yung negative po nasa negative, dapat wala ka rin makukuha dyan. Ano? Sa diode mode. Parang diode ka lang din magtitest niyan eh. Kasi rectifier nga to, diode naman talaga to eh. So yan o. 0.502. So, good yan, goods. Tama nga yung sinabi ko na dapat yan talaga, hindi yan nagkakasort ng positive-negative sa rectifier. Kahit naka-onboard pa yan guys. Mag-short lang yan kung meron kang short circuit dito sa secondary niya. So, secondary, magkakaroon ka ng short circuit. Ibig sabihin, may problema ka dito sa secondary. Sa DC na side na. Kaya hindi mo putok yung ating onboard na fuse. So good yung onboard fuse natin. So ang pinuputok niya is yung line fuse. Ayun, diba? So ayan guys. So para malaman natin kung sira ba yung rectifier o yung nandun sa secondary. So madali na lang yan guys. Tatanggalin natin yung ating rectifier. So, malaman natin yan kung talagang sira. Kasi malaman mo lang yung rectifier mo na sira, short circuit, pag tinanggal mo siya sa board, sa PCB. So ngayon guys, tanggal na natin yung ating rectifier. So, isusukatin na natin yung ating rectifier kung talagang shorted ba talaga siya. Yan. Yan. Naka-DC ako. Yan. Sukatin natin yung positive-negative niya guys. Yan. Reverse. Forward. Positive yung prad mo. Positive din dito sa rectifier. Dapat yan, wala. O yan o. Wala. So, buo yung ating rectifier guys. Ayan o. Ito. 0.9. Ayan. Ano yan? Naka-goods yan. Goods. So, yung line A natin, dapat wala yan. Wala ka dapat yan. Kahit click. Reverse forward, wala.
yung ating AC in. Wala. Goods. Yung itong diode na to, forward, dapat meron. Reverse, forward, wala. Reverse, meron. Kabila din ganon. Forward, reverse, meron. Ayan. So, goods yung rectifier natin. So, saan nga yung may problema? Dito nga tayo sa secondary, guys. Dito na. So, dito natin ito troubleshoot yung ating problema. So, hindi na tayo maghihirap kung anong ito troubleshoot natin. Ngayon, susukatin ko ngayon sa main board. Walang rectifier. Kung shorted pa rin ba? Ano, shorted nga. So, sundan mo lang yung linya na kung saan pumunta yan dito sa mga chopper. Dito. Pupunta yan dito, guys, panigurado. Yung dadaan mo na yan sa malaking capacitor ito. Dito. Dadaan mo na yan sa malaking capacitor. Pero yung malaking capacitor, hindi siya shorted eh. So, dadaan sa malaking capacitor yan. Pupunta yan dito yung positive na yan. Marami pang dinaanan. May mga switching pa. So, may mga detector pa na dinadaanan yan, guys. So, sa ngayon, na-check ko na nasira talaga yung power supply natin. Pero buo yung ating rectifier. Ang gagawin natin, edi gamitin ko na lang tong gumaganang power supply, guys, para mabuo na natin yung isang ventilator. So, saka ko na to i-repair. Yung ano, guys. Pero i-repair ko pa rin itong power supply na to. Matotroubleshoot ko pa rin yan kung ano yung nagsa-short circuit yan. Total, meron naman akong gumaganang power supply. So, papaganahin natin dito. Ayan. So, tanga muna. Saan natin sirahin yan. Ito muna yung gagawin ko. So, ito guys, kakabit natin ulit. So, ito na yung pinadala sa atin na power supply. So, titignan natin kung hindi ba puputok yung ating fuse. Pero hindi na yan guys, siyempre, na-testing naman na natin eh. Verified ko na guys na talagang may problema yung ating power supply. Yan. So, first time kong nasiraan guys ng masiraan ng power supply ng SB300 na ventilator guys. Sa tagal ko na dito, so ilang taon na rin yung mga makina namin. So ito ngayon lang ako naka-encounter na nasiraan ako ng power supply. Kasi usually talaga hirang masisira yung power supply. Ngayon lang ako nasiraan. Sa tagal na namin gumagamit ng Mindray, more than ilang taon na kaming gumagamit nito, siguro nag-start kaming gumamit ng Mindray 2009. So 2009 kami gumagamit ng Mindray. Ngayon na ako nasiraan ng power supply ng SB300. So napakatibay talaga yung ano nila. Matibay itong Mindray guys sa totoo lang. Kasi kahit nga yung mga PC monitor ko guys na mga T5 in series, hanggang ngayon hindi pa ako nasisiraan ng power supply. So matibay yung kanilang produkto. Sa totoo lang. So, believe ako sa produkto nila dahil matibay yung kanilang mga spare parts. Mag-gloves muna ako.
Kasi guys, kung i-repair ko pa yung power supply ko na yun na ano, matatagalan pa ako eh. So, kailangan ko itong mabuo yung isang unit na to. So, kailangan na nating ano muna yung repair na yun. So, unahin ko muna tong total meron naman ang pinadala sa aking power supply. So pag na-repair yung isa, ayun na lang yung gawin namin backup. Kinagandaan nito sa Mindtree guys, yung tornilyo niya. Iisang ano lang, isang size lang. Sa ibang mga machine, iba-iba ang size ng tornilyo eh. Pero at least itong Mindtree, dalawang size pala, yung apat na doon sa holder ng monitor lang ang na iba. Yung malaki. So, ibalik lang natin yung mga wiring para wala tayong makalimutan. Yung mga flex, importante yan. Mga connector niya, hindi naman magkabalik na dyan dahil magkakaiba naman ng ano niya, size. Tulad nito, iba naman size nito. Yan. Tapos ito. Kasi iba yan. Sensor ng ano, ito yung power ng flow valve natin. Kung makalimutan yan, kasi pag yan ay sira, ay pag hindi na ikabit, ay magkakaroon ka ng error. So ito guys, ano rin pala guys, palitan na rin pala to ng ano, kalagay na XXX na yung blower box natin. Ayun o. 2000 nakalagay na, minarkingan na ng XXX eh. Dapat pala mapalitan ko muna. So meron akong blower box dito. Palitan ko muna ng blower box guys. Para sayang, naikabit ko na lahat yung mga wire eh. Ano lang ulit natin. Kasi palitan na rin naman ng blower box eh. May naka-XX na kasi. Sige, yung kasama ko nito naglagay. Siguro ni-reset na lang to kaya nagagamit pa. Ayan yung palatandaan namin, may mga marking. Oh. So, kailan pa to? 2020. Nagpalit siya. 2020. So, ano muna natin? Palitan muna natin. Isang bukasan lang ba? Magluluplo kasi yan pag hindi mo palitan. Yan yung error niya. Yan kasi yung nagpo-provide ng ano guys, high pressure ng air. Yung ating air mixture. Yan yun. Iba ya. Bakit ayaw matanggal ito? Tanggalin mo natin ulit. So, sabay ko na yung pagpalit ng blower box para ano na guys. Hindi na tayo mamumblema. Total nakabukas naman na. So ito yung ating blower box.
So, sira na rin pala yung ano nito. Sira na rin yung blue ano nito. Tornilyo. Kasi ito alam ko dati ano to eh. Tornilyo kasi nito yung Allen key. Yung original nito guys, Allen key. Kaya lang, iba na yung tornilyo na palitan na. Hindi naman natin palitan yan. Ito kasi guys, napaka ano to, sensitive tong ano to, Allen key na to. Nababali. Ayan, ito. Ayan. So, isa na lang yung ano niya. Dapat yan naka-mount kasi mayroong ano yan, may rubber. Ayan, may rubber yan sa ibabaw. So, tanggalin natin to. Padikit. So, hilahin mo lang to guys. So, careful lang sa paghila guys kasi mayroon tong sensor dito sa kabila. Kailangan tanggalin mo yan, Ito yung lagi nating ingatan dahil nakakalimutan minsan to pagbalik. Ako, nakailang beses akong nakalimutan magbalik na yan guys. Lagi kong nakalimutan tong connector na to kaya hindi ko na siya yan. So ito kasi guys, meron ito yung may life cycle tong blower box na to. Nasa mga 20,000 hours lang to guys. Yung counter nito. Kaya pag nag-appear na sa screen mo na replacement, palitan nyo na. Pero kung wala kayong pampalit, pwede mo pa rin gamitin guys. Ano mo na lang. Pwede mo siyang gamitin pero increase mo yung kanyang working hours. Ayan guys, meron yung tornilyo yung bago. So, ito yung ating bagong blower box. Ayan. Wala yung sa ibabaw So, dapat nakashoot yan dyan sa may pinaka-lubad. So, ngayon, guys, wag masyadong higpitan kasi nababali yung ano na yan. Dahan-dahan lang. So, pwede naman natin gamitan din ng ano yan. Screw na iba. So, gagamit tayo ng ibang screw para magamit nyo. Hindi naman kailangang mahigpit yan guys.
meron itong... So, dahil sa wala na siyang ano guys, wala na siyang rubber, gawa na lang tayo ng rubber. So ito kasi again, nabali na yung mga tornilyo nito guys. So papalitan lang natin ng ibang tornilyo na. Kailangan natin na maglagay ng rubber, yung ganito, hose para sa vibration. So ganoon ang technique yan guys, kailangan mo lang lagyan ng spacer. Tapos mag-cut ka lang ng ganitong hose. O may, di ba, may rubber ka na. So pang protection lang naman to guys sa vibration. So kaya ang original talaga nito, mayroon talagang rubber. Kasi nga yun yung protection ng vibration ng ano. Vibration nung ito kasi blower box to, napaka high speed yan guys. So kailangan mo talaga ng ano yan. Lagyan mo ng rubber. So and guys, so kabit na natin yung ating bagong blower box. So alam niyo na yung diskarte ko dito pag naputulan. Kasi ito putol na yung mga tornilyo diyan dahil na sobrahan sa paghigpit yan. Isa na lang yung natira. So ganun lang ang gagawin nyo para meron kayong idea. So ibalikan natin yung board guys. Kasi na-install na natin yung double check mo lang, nakakabit naman dito. So okay na yan. Ito pala dito yung banda. Ito pala, tanggalin natin to kasi hindi to kailangan. Ito. Kasi guys, itong blower box na to is blower box ng SB600. Kaya meron siyang ganito kasi nakatagilid yung sa SB600. Nakaganon. Ito kasi sa 300, dapat walang ganito. Walang holder na ganito. So ito pang SB600 yan. Kaya alam mo, pag ginamit mo to, tanggalin mo yung kanyang wire, guys, binder. Tawagin yan. Para mailagay mo yung board nito. Pero sa SB600, huwag mong magtanggalin dahil magagamit mo yun. Paras lang itong non-blower ng SB600 guys. Wala silang pinagkaiba. Yun nga lang, may kasama siyang yung holder. Yung sa tornilyo. So yun guys, nakabit na natin yung wire. Ito na lang. Sa ating sige na lang. So naikabit na natin lahat ang ating wire guys. So verify lang natin ulit. Bit na yung... So yun na guys, double check na ulit. So wala naman tayong tinanggal dyan, wire lang, okay na. So okay na rin yung wire, magba-brown out pa. So ibalik na natin yung ating unit sa box.
So, ingatan lang natin yung ating mga ano guys, flex wire dito kasi sasabit yan minsan. So, importante na huwag sumabit. Yung ano lang naman guys, yung nandito sa gilid, ang kailangan mong ingatan. Kasi sasabit yan dun sa mga so ito. Dapat yan nakadikit. Ito kasi sasabit to guys eh. Kailangan lang natin idikit para hindi siya sasabit. Yan. So okay na. Yan. Yung hose, okay na ba? So, isko na natin dito sa likod guys. Para hindi na siya gagalaw. Iyon. So, after natin maikabit yun guys, ang ating tornilyo doon. So, ikabit natin yung ating mga hose. So, guys, lagi pong tandaan yung mayroong puti dito na restrictor. Kailangan nasa gitna yan. So, hindi rin pwedeng magkabaliktad yan dito sa kabila. Kasi ano to, in at saka out. Ito kasi, ito na yung papunta ron sa patient, yung malaki. Yan. So, kabit natin itong ating wire. Natin kalimutan to kasi pag mag-i-error yung ating CO2, magwala to. Pag hindi nakakabit, guys. So, importante nakakabit din to. So, ito yung madalas, pag lagi mong binabaklas yung unit, ito yung laging nasisira yung kanyang mga flex. So, kaya ingat lang. Gagamit lang tayo ng mga pang tweezer. Yan. So, okay naman na. Salit na rin natin dito yung ating wire. So, lahat tayong cable tayo. Kikable tayo natin yan mamaya. So, kabit na natin yung mga tinanggal natin. Dito. Yung kanyang SPO2. Yan. Okay. So, okay na. Kabit na natin guys. Kabit na natin yung ating cover. Cable tie muna natin. Hanap muna ako ng cable tie. So, yan guys. Naikabit na natin. So, hindi pa natin alam to guys kung may iba pang sira. Kasi
ano to eh. Bagong palit natin ng ano eh. So, tingnan na lang natin kung may mga iba pa bang problema. So, okay na lang itong ating plug. Diaphragm. Okay naman. So, yan. Ay, kabit na rin natin. So, ang ano nito guys, magpalit na rin tayo ng ano nito, oxygen cell. Medyo luma yung oxygen cell nito. Saka ito yung mga sirang oxygen cell namin, unmade. So, meron akong pampalit. Ayan. Ay, hindi ito. MOX2 to. Kailangan ko ng MOX3. So, meron akong MOX3. Ayan. Kapalitan natin mamaya pag bubuksan ko na to. Pero mamaya natin, i-express lang muna natin yan guys. So, titingnan natin guys kung ano pang error niya. Para malaman natin. Kabit natin dito sa ating lagayan. Inubit na natin pati yung baterya. So, hindi pa natin alam kung ano yung magiging issue pa nito. Basta ang importante, mapapower natin. Ayan. Kapit natin yung power. Bismillah. Dapat dyan. Meron na. Ayan guys. So, meron na siyang light indicator na green. Ayan. So, puno natin. Saksak natin yung ating power natin. Ayan. Nag-uwan na siya. So, yan, naglo-loading. So, okay na siya. Ayan. So, natin yung ating oxygen. Yan. Yan. So, gano'n natin guys. Ating test muna natin. Previous check. Kung ano yung mga error niya. Para malaman natin yung error guys. Kailangan natin previous check yung machine. Ilaw. Previous check natin. So, continue. So, ayun pumasa na natin yung blower test. Pumasa na siya. So, chinecheck na yung ating safety valve. So, pasado din yung ating safety valve. So, chinecheck na yung ating leakage natin. Acceptable leakage niya. So, chinecheck niya lahat. So, sa as of na, wala pa tayo nakikitang pula. Pero sa tingin ko, yung pupula niyan, yung auto sensor guys, kasi luma yung sensor niyan eh. So, dating walang power yan. Yung problema natin is power supply. So, pinalitan natin ng power supply. So, antayin natin matapos yung oxygen yan. So, ayan guys. Filled yung ating oxygen. So, alam naman natin na papalitan din natin yan kasi nga yung ating oxygen is luma. So, ito yung aming mga luma pang oxygen cell na unmade. So, ito yung so, kita mo naman guys Ayan ano na. So, 2023 pa.
Palitan natin ng bago. Ito guys is 2028 pa yung ating expired. So sa ngayon guys, marami akong stock na ito dahil dineliver sa akin yung 20 pirasong sensor. So ayun. Napalitan natin. So kailangan nating i-calibrate. Exit tayo dyan. System check. So naka-auto off siya. Kasi auto off. Okay lang yan. So skip muna tayo dyan. So set up sensor auto on. Naka-on na siya. Calibration. Doon mamimili tayo. Flow calibration, auto calibration. So dito tayo sa auto calibration guys. Yan. So antayin lang natin yan. Pag hindi pumasa dyan guys, pupunta tayo dun sa pinaka service mode. Sa maintenance tayo magkakalibrate ng auto. So antayin lang natin matapos yan. Kung pumasa na sa pag mag-green na to, so hindi na tayo pupunta sa maintenance. So bali ang pinatan natin ito guys, ito ay yung pinatan natin is yung blower box at saka yung ating power supply. Bali pag natapos natin mag-calibrate ng ano guys, oxygen cell. So kung okay na siya, irara natin ang ventilator. So ayan guys, tapos na yung calibration natin. Pass na siya, kulay green. Pag green guys, okay na yan. Completed na. So pag red, kailangan mong mag-recalibrate. Pero dito pa lang sa user mode, okay na siya. Ayan. So try nating mag-ventilator guys. Ayan. Ayan, test lang. Gawin natin 600 to. Well, okay naman. Okay. Start ventilation tayo guys. So nakita mo yan yung ano natin. Na-reset yung ating date and time. So, papalitan natin. Dito. So, na-reset yan kasi tinanggal natin yung board kanina. O baka kailangan na rin nating magpalit ng CMOS IC niya. Titingnan muna natin. 2. Hindi na yan. 4. Anong oras na? Anong oras na? Alas 2:10. Ano ba ito? 24 hours. Alas 2 na. 13. Anong minute na? Anong minute na? 10. So, year, Monday, 24 hours. Okay. So, tingnan natin, ang ipay auto natin guys is high. Nag-high yung ipay auto natin. 21%. So, tingnan natin. Kasi bagong palit ito guys. Ano na natin yan, expected na natin magiging high yan. Ano lang natin, iraran lang ng mga ilang minuto. So, nag-set ako ng 50. So, tingnan natin ilan yung i-read niya dito sa ipay auto. Ano yung alarm niya? So, ipay auto high. Exit natin yan. Exit. So, wala na siyang alarm. Expect na natin yon pag unang bukas, mag-high kasi nga galing siya sa 100% tapos bababa siya. Nag-run tayo. So, ayan, 50 guys. Oh. So, yung ating 50, 51 guys. So, ang ating TBE, 554 guys, ha? Ayun, ang set natin, 600, 553. So, mababa guys.
So, kailangan na tayong mag-calibrate tayo ng flow sensor. So, go tayo sa standby. Okay. So, standby natin yung ating ventilation. So, punta tayo, gawin natin 21 to. So, punta tayo sa setup. Punta tayo sa flow calibration. So, i-flow calibration natin guys kasi nga, connect the HFO gas supply. Connect the tube and eyepiece to the test plug. Ayan, tanggalin natin to. Ito natin ilagay sa test plug. Yan. Then, ayan. Flow calibration. Close breathing system. Ayan. Tapos, start. So, antayin natin matapos yan guys. Nag-calibrate tayo ng flow calibration. So, antayin natin matapos yung ating flow calibration guys. Ayan. So, para ma-reach natin yung 600 kasi 600 yung set natin, ang nakukuha lang natin is 550. So yan guys, so finish na, calibration completed. So exit na tayo dyan. So green naman siya, pero pag nag-red dyan, punta ka doon sa service mode, sa maintenance mode, doon ka mag-calibrate ng flow calibration guys. So green naman siya, kaya okay na yan. So yan. So, mag-run tayo ulit ng ventilator. Yan. So, start tayo ulit. Start. So, antay lang natin mga ilang break. So, kung may nagbabago ba doon sa TVE niya. Yan. Pag walang nagbago sa TBE guys, pwede kang magpalit ng expiratory valve. Yung mismong valve niya, itong buo mismo, itong buo. So ngayon, nasa 588 na guys. Ayan, okay na yan, pass na yan guys. Acceptable na yan, plus or minus 10%. Tataas pa yan, naka-elambrate pa lang siya. So kanina guys, nasa 550, ngayon 587 yan, pasado na yan guys. 580, 590. So nagbabago yan. Ayan, 588. So nagdidepende pa yan dito guys sa tubings. Ayan, itong tubing natin. Pero pag nag-calibrate ka, below pa din, ito papalitan mo to. So okay na siya guys. Magagamit pa rin natin yan. Okay, ganun lang guys. Ganun lang yung pag-repair. Medyo mahaba yung video guys kasi nga simula tayo sa walang power, tapos napagana natin ng ganito. So marami tayong pinalitan. Bali 3 parts ang pinalitan natin. Power supply, blower box, at saka yung auto seal. So yeah, okay na guys. Pwede natin ipagamit sa pasyente yan.